sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa inyong channel. Ako nga pala si Jenny. Matagal na akong tagapakinig, Papa Dudut, simula pa noong mga panahon nang nasa radyo lang kita naririnig. Habang naglalaba ako o kaya naman ay habang nag-aayos ng gamit sa bahay. Pero noong nagkaroon ka na sa online, doon na kita lalong sinubaybayan. Sa totoo lang, ang laking tulong ng channel mo sa akin. Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang encoder sa isang malaking kumpanya dito sa Manila. Alam mo naman ang trabaho sa opisina. Minsan ay nakaka-stress at paulit-ulit ang ginagawa. Kaya naman ang boses mo ang nagsisilbing kasama ko para hindi ako maburyong sa harap ng computer. Naka-earphones lang ako buong araw. Nakikinig sa mga kwento ng pag-ibig at buhay na ibinabahagi mo. Pero sa pagkakataong ito, Papa Dudut, ako naman ang gustong magbahagi ng isang kwento na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Lumaki ako sa pamilya na masasabi kong napakamasayahin. Mahilig kami sa musika, Papa Dudut. Tuwing weekend, hindi pwedeng walang videoke sa bahay. Magluluto si nanay ng kung ano-anong pagkain tapos kaming magkakapatid ay magkakantahan hanggang sa mamalat na kami. Bunso nga pala ako sa aming magkakapatid. Kaya naman sobrang protektado nila ako. Napakasaya ng kabataan ko. Pero sa likod ng tawanan yon ay may mga bagay na akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Nung elementary pa lamang ako ay napapansin ko na may mga pagkakataong bigla na lamang lumalamig ang paligid. Kahit na tirik ang araw at ramdam mo ang init ng sikat nito ay bigla akong makakaramdam ng kakaibang lamig sa balat ko. Sa tuwing naglalaro ako sa likod ng bahay namin, sa ilalim ng mga malalaking puno ay nararamdaman ko na may nakatingin sa akin. Alam mo yung pakiramdam na parang may nagmamasid sa bawat galaw mo. Pero nang mga panahong yon ay pilit ko itong binabaliwala. Sinasabi ko na lang sa sarili ko na baka dahil lamang sa hangin o kaya naman ay naglalaro lang ang isipan ko. Ayaw ko kasing matakot o isipin ng mga kalaro ko na kakaiba ako. Pero isang gabi habang nasa loob ako ng bahay at seryosong nag-aaral para sa exam namin kinabukasan, may nakita ako na talagang nagpatigil sa akin. Nakaupo ako sa lamesa sa may sala habang ang mga magulang ko ay nasa kusina at naghahanda ng pagkain. Paglingon ko sa sofa ay nakita ko ang isang matandang babae. Nakaupo lang siya doon, napakatahimik, habang nakatitig sa TV namin. Pero ang ipinagtataka ko, Papa Dudut, ay wala namang sound ng TV at patay ito. Nakasuot siya ng lumang damit na parang duster at maayos ang kanyang pagkakapusod. Akala ko talaga ay bisita siya ni nanay at tatay na hindi ko lang napansing pumasok. Kaya naman tinawag ko ang nanay ko mula sa kusina at ang sabi ko, "Inay, may bisita po kayo sa sala." Pero nung lumabas ang nanay ko mula sa kusina at lumingon ako sa sofa ulit ay bigla na lang naglaho
ang matandang babae. Sa isang kisapatay wala na siya doon. Nagkatinginan lamang kami ni nanay at sinabi niyang baka pagod lang ako sa pag-aaral. Kaya kung ano-ano ang mga nakikita ko. Pero alam ko sa sarili ko na hindi yon guni-guni. Nakita ko siya ng malinaw. Nang pumasok ako ng high school at doon ay mas lalong naging malinaw ang lahat. Ang mga bisita na dati ay parang anino lamang o nararamdaman ko lang ngayon ay nakikita ko na mga detalye ng kanilang mga mukha. Minsan habang naglalakad ako sa mga hallway ng aming eskwelahan kapag hapon na, nakakakita ako ng mga estudyante. Pero ang pinagtataka ko, ang suot nilang uniforme ay napakaluma na, parang galing pa sa ibang panahon. Naglalakad sila sa mga hallway na wala namang ibang tao at kapag sinusubukan kong sundan ang tingin ay bigla na lamang silang naglalaho pagdating sa dulo. Dahil hindi ko na kayang itago ang mga kakaibang na-experience ko. Sinubukan kong sabihin ito sa ate ko ang tungkol doon. Laking gulat ko nang imbis na pagtawanan niya ako ay umamin din siya. Sabi niya, nakakakita rin daw siya ng mga kakaibang bagay simula pa noong bata siya. Nung malaman namin na pareho kaming may ganitong kakayahan, naging bonding na namin na magkwentuhan tungkol sa mga nakikita namin. Para bang naging isang sekretong laro naming dalawa na kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Doon ko naramdaman na hindi ako nag-iisa sa ganitong karanasan. Isang hapon habang naglalakad ako pauwi galing sa school, nakakita ako ng isang lalaki sa gitna ng kalsada. Duguan siya mula ulo hanggang paa at ang nakakatakot doon ay nakaturo siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot at galit. Doon ko na-realize na hindi lang ito basta mga imahe o replay ng nakaraan. Ang mga nakikita ko ay mga kaluluwang may matinding emosyon at pilit silang umaabot sa akin para sa kung anong dahilan. Ang buhay college at ang apartment. Nang mag-college na ako ay nagdesisyon ako na kumuha ng sariling apartment kasama ang mga kabarkada ko. Gusto ko kasing maging independent at malapit na rin sa universidad para hindi masyadong mapagod sa biyahe. Napakasaya ng setup namin noon, Papa Dudut. Halos gabi-gabi kaming may jamming sessions sa loob ng apartment. May gitara, may kantahan at tila walang katapusang kwentuhan tungkol sa mga pangarap namin at kung ano ang gusto naming maging pagkatapos ng college. Parang nakalimutan ko sandali ang tungkol sa mga nakikita ko dahil sa saya ng samahan namin. Ang ate ko naman ay kumuha din ng sariling apartment sa kabilang kanto lang, kasama rin ang mga kaibigan niya. Dahil magkalapit lang kami, madalas pa rin kaming magkita. Halos gabi-gabi kaming nagtatawagan para magkumustahan, magplano ng mga gala o kaya naman ay kung saan gig kami pupunta sa weekend. Kampante ako dahil alam kong malapit lang siya sa akin kung sakaling kailangan ng tulong o kung gusto ko lang makipagkwentuhan tungkol sa mga nakikita namin. Isang gabi habang nagiinuman kami ng mga kabarkada ko sa loob ng apartment, napunta ang usapan sa mga kababalaghan. Siguro'y dahil na rin sa epekto ng alak. Kaya naging madaldal ako at naikwento ko sa kanila ang tungkol sa kakayahan ko. Inaasahan ko na matatakot sila. Pero laking gulat ko nang ang mga kaibigan ko ay naging curious pa. Imbis na lumayo, tuwang-tuwa pa sila at naging katuwaan na nila na hamunin ako tuwing lalabas kami sa gabi. Hoy Jeremy, may nakikita ka ba doon sa kanto? O kaya naman ay maghanap ka nga ng multo para masaya. Naging biro na lang sa amin ang lahat nang hindi namin alam na ang mga ganitong bagay ay hindi dapat ginagawang biro. Isang gabi na pagkasunduan naming magbabarkada na manood ng concert
ng parokya ni Edgar. Alam mo naman Papa Dudut, kapag ganyang banda ang sasalubong sa iyo, talagang mapapatalon ka at mapapasigaw sa saya. Punong-puno ng mga tao sa venue, siksikan, pawisan at punong-puno ng ingay. Sa tindi ng saya namin at sa lakas ng tugtugan ay parang nakalimutan ko na may kakayahan pala akong makakita ng mga espiritu. Nawala sa isipan ko yung mga bagay na laging bumabagabag sa akin dahil ang tanging naririnig ko lang ay yung kanta ni Chito Miranda at ang hiyawan ng mga tao sa paligid. Natapos ang gig ng madaling araw na. Siguro yung mga bandang 2:00 o 3:00 na yon. Pero imbis na makaramdam ng antok, parang mas lalo pa kaming nagising. Yung adrenaline namin ay nandun pa rin. Hindi pa kami handang matulog o parang gusto pa naming ituloy ang gabi. Habang nakatambay kami sa parking lot, may isang kasama kami na nagmungkahi ng isang kakaibang adventure. Sabi niya bakit daw hindi namin subukan ang lakas ng loob namin sa isang sikat na haunted house sa labas ng syudad. Yung tinatawag nilang Massacre House. Dahil 2 kaming may kakayahang makakita sa grupo. Ako at ang kaibigan kong si Marco ay pumayag kami. Sa isip ko ay sanay naman ako. Siguro isa lamang itong ordinaryong trip na pwedeng ipagmalaki sa mga kwentuhan sa school. Sumakay kami sa aming mga motor at ang iba namin na kaibigan ay sa sasakyan. Binagtas namin ang mahahabang kalsada papalabas ng syudad. Habang tumatagal ay unti-unting nawawala yung mga ingay ng lungsod at napapalitan ng tunog ng aming mga makina. Nagbibiruan pa kami sa kalsada, nagtatawanan at parang wala kaming iniisip na panganib. Habang papalayo kami ng papalayo sa syudad, napansin ko na unti-unting dumadalang ang mga poste ng ilaw. Hanggang sa dumating ang punto na wala na talagang bumbilya sa kalsada. Ang tanging nagbibigay na lang ng liwanag ay yung headlights ng mga motor namin. Sa gitna ng dilim, yung liwanag ng motor ay gumagawa ng mga kakaibang hugis sa mga matataas na damo sa gilid ng kalsada. Doon ako nagsimulang makaramdam ng isang matinding bigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may nakadagan sa akin na hindi ko maalis-alis. Papalapit na kami sa lokasyon ng bahay na yon. Nang mapansin ko ang amoy sa paligid. Nagbago ang simoy ng hangin at hindi na ito amoy sariwang hangin ng probinsya. Naging amoy kalawang ito at tuyong lupa. Yung amoy na parang matagal nang walang buhay na gumagalaw sa lugar na yon. Huminto ang aming mga sasakyan sa tapat ng isang napakalawak na gate. Nakapulupot doon ang mga baging natuyo na at maraming mga dahon ang nagkalat na sa lupa. Wala kang ibang makikitang bahay sa paligid. Puro puno at damo lang. At ang katahimikan doon, Papa Dudut, nakakabingi talaga. Yung tanging tunog na lang na maririnig mo ay yung mahihinang bulungan ng mga kasama ko na tuwang-tuwa at excited na pumasok. Ang bahay ay isang malaking istruktura na may 2 palapag. Pero ang nakakatakot doon, yung mga bintana nito ay parang mga matang nakatitig sa amin mula sa loob. Ako ang naunang bumaba ng motor at sa sandaling tumama ang paa ko sa lupa. Naramdaman ko ang matinding panginginig ng aking mga tuhod. Hindi ito dahil sa lamig ng madaling araw. Ito ay dahil sa takot na ngayon ko lamang naramdaman ng ganito katindi. Tumingala ako sa bintana sa 2 palapag. Doon ko nakita ang isang maliit na bata. Nakadikit ang mukha niya sa salamin ng bintana habang nakatingin sa amin sa ibaba. Ang bata ay walang anumang emosyon sa mukha, pero ang balat niya ay nangingitim na. May mga bahagi ng mukha niya na parang natutunaw, parang mga kandilang naiwan sa initan.
Nakatitig lamang siya sa amin at hindi gumagalaw na parang hinihintay lang niya ang susunod naming gagawin. Hanggang sa bigla na lamang siyang nawala. Dumating ang iba pa naming mga kasama na may dalang malalakas na tawa. Nag-aasaran pa sila kung sino ang unang papasok. Hindi nila alam na ang bawat tawa at ingay na ginagawa nila ay parang paggising sa mga kaluluwang matagal nang nananahimik sa loob ng bahay na yon. Para silang nang bulabog ng isang bagay na dapat ay hinayaan na lamang. Biglang tumahimik ang kaibigan kong si Marco. Napahawak siya sa kanyang ulo at pumikit ng mariin. Nilapitan ko siya at nakita ko ang pamumutla niya. Sabi niya sa akin, "Jeremy, sabihin mo sa kanila na huwag na tayong pumasok. Nabubulabog natin sila. May pamilyang nakatira dito sa loob at hindi nila gusto na narito tayo." Nang mga sandaling yon, nakikita ko na rin ang nakikita ni Marco. Sa may pintuan ng bahay may nakatayo na isang lalaking napakatangkad. May hawak siyang martilyo sa kanyang kamay at ang mga mata niya ay may lumalabas na itim na usok. Galit na galit siya. Ramdam ko yung galit niya dahil yung itinuturing nilang tahanan ay ginagawa lang naming laruan at katatawanan. Hindi siya nakikipag-usap pero ang titig niya ay sapat na para sabihing umalis kami. Sinubukan kong kausapin ang mga barkada ko. Sabi ko ay bumalik na tayo at hindi na maganda itong nararamdaman namin ni Marco. Galit na sila sa loob. Pero may isa kaming kasama na sadyang matigas ang ulo. Tinawanan lamang niya kami ni Marco at ang sabi niya ay gawa-gawa lang daw namin yon para manakot at para magbukhang magaling kami dahil sa third eye namin. Para hamunin kami ay bigla niyang pinaandar ang kanyang motor ng napakalakas. Ang ingay ng makina ay umaalingaw-ngaw sa buong compound. Hindi pa siya nakontento. Sumigaw pa siya ng mga masasamang salita at hinamon ang mga multo na magpakita sa kanya kung totoo raw na nandun sila. Sa isang iglap, Papadudot, ay nakita ko silang lahat. Hindi na lang yung ama at yung bata. Lumabas na rin ang ina at ang isa pang anak mula sa dilim ng parking lot kung nasaan kami. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng galit. Ang mga balat nila ay parang bumubula na napapaso sa tindi ng ingay na dala namin. "Atras na! Galit na sila!" sigaw ko sa lahat. Mabilis kong pinaandar ang motor ko at ang nakita ko bago ako tumalikod ay ang pamilyang yon na hindi lang basta naglalakad. Mabilis silang gumagapang sa pader at sa lupa patungo sa amin nang wala man lang ingay na ginagawa. Umarurot kaming lahat papalayo sa lugar na yon. Takot na takot kami habang mabilis na pinapatakbo ang mga motor namin sa madilim na kalsada. Walang sino man sa amin ang lumingon sa likuran. Pero sa bilis ng takbo ko, ramdam na ramdam ko na may isang malamig na bagay ang sumabay sa akin sa gilid. Hindi ko tinitingnan, diniretso ko lang ang tingin ko sa unahan. Nang makarating kami sa maliwanag na bahagi ng highway, doon lang kami huminto para uminom ng tubig at huminga. Ang mga kasama kong kanina ay tawa ng tawa ngayon ay hindi na makapagsalita pa. Putlang-putla sila at nanginginig ang mga kamay. Akala namin nung iniwan namin ang bahay na yun ay natapos na ang lahat. Naghiwa-hiwalay na kami para umuwi sa kanilang bahay. Pero ang hindi ko alam, Papadudot, na ang galit na pamilyang yon ay hindi pala nananatili sa isang lugar. Sinasabi nila na ang mga espiritong nabulabog ay sumasabit sa galit at sa takot ng mga taong nambulabog sa kanila. Pagkatapos ng gabing yon sa Massacre House, bumalik kami sa Maynila na akala namin ay tapos na ang usapan, Papadudot. Lumipas ang 2 araw na parang normal naman ang lahat.
Pumasok ako sa school, nakipagkwentuhan sa mga kaklase at sa totoo lang ay medyo nabawasan ang mga kaba ko. Akala ko talaga ay naiwan na namin doon sa malayong lugar na yon ang anumang nakita namin. Hanggang sa sumapit ang isang gabi habang nakatambay ako kasama ang mga barkada ko sa isang karinderya malapit sa aming apartment. Masaya kaming kumakain ng pares at nagtatawanan dahil sa mga kalokohan sa klase. Pero bigla na lamang nagring ang phone ko sa ibabaw ng lamesa. Sa pagtingin ko, ang ate ko ang tumatawag. Nung una ay hindi ko pinansin kasi akala ko ay magpapasama lang ulit siya sa grocery o may itatanong lang. Pero hindi siya tumigil. Sunod-sunod ang tawag niya na parang may emergency. Pinindot ko ang hello. Pero wala akong narinig na boses kaagad. Ang narinig ko lang sa kabilang linya ay yung napakabilis na paghinga. Yung parang galing sa takbo at mga mahihinang hikbi na parang pinipigilan niya. Kinabahan na ako agad. Ano nangyayari? Tanong ko. Pabulong siyang nagsalita at halos hindi ko na marinig dahil sa panginginig ng boses niya. Sabi niya, Jeremy, may nakapasok dito sa apartment. May tao sa labas ng kwarto ko. Nanigas ako sa kinakaupuan ko. Sabi niya, naririnig niya sa kusina na parang may naghahalongkat na mga plato at sandok. Yung kalansing na mga bakal na gamit. At ang mas nakakatakot ay naririnig daw niya yung mga tunog ng paa. Yung maliliit na hakbang na parang sa bata na naglalakad ng pabalik-balik doon sa hallway sa labas ng pintuan niya. Agad kong sinabihan ng ate ko na ilak ang pinto niya at huwag na huwag siyang lalabas. Ang sabi ko ay papunta na kami dyan. Mabilis kaming sumakay ng motor ng dalawa kong barkada. Umarurot kami patungo sa apartment ng ate ko na parang nakikipagkarera sa oras. Pagdating namin doon ay mabilis kaming buwaba at kinuha ang aming mga flashlight. Dahan-dahan kaming pumasok. Sinilip namin na baka may totoong magnanakaw na nakapasok. Hinalughog namin ang bawat sulok ng bahay, tinignan namin sa ilalim ng mga kama, sa loob ng mga malalaking cabinet, pati sa likod ng mga kurtina sa banyo. Pero papadudot wala kaming nakitang kahit na sinong tao. Ang nakapagtataka pa, lahat ng gamit sa kusina ay nasa maayos naman. Walang nakakalat na plato, walang nagalaw na kutsara. Tila ba walang pumasok gaya ng inakala namin. Doon na lumabas ang ate ko mula sa kanyang kwarto. Putlang-putla siya. Yung labi niya ay nanginginig at ang buong katawan niya ay parang yelo sa lamig. Agad siyang kumapit sa braso ko ng napakahigpit. Nandito sila, Jeremy. Hindi sila umalis. Ang tanging nasabi niya habang nakatitig siya sa isang bakanting sulok ng sala namin kung saan ay wala namang kahit na ano. Tinanong ko siya kung sino ang tinutukoy niya. Doon na siya nagkwento ng dire-diretso habang umiiyak. Sabi niya ay bumisita rin daw pala sila ng barkada niya sa massacre house. At simula ng gabing bumisita sila, hindi na siya pinatahimik nito sa pagtulog. Nakikita raw niya ang ina ng pamilya na nakatayo sa mismong harapan ng kanyang kama tuwing madaling araw. At ang masama pa ay may hawak daw itong kutsilyo habang nakatingin sa kanya ng napakasama. Sinundan nila ako dito. Ulit ng ate ko habang humihikbi. Doon ko na-realize, Papa Dudut, na malaki ang naging pagkakamali namin sa paghahamon doon sa bahay na yon. Hindi lang pala sila basta mga ligaw na kaluluwa na nakatira sa isang lugar. Sila pala ay mga espiritong punong-puno ng galit at hindi titigil hanggat hindi sila nakakaganti sa amin dahil nabulabog namin ang katahimikan nila. Para pakalmahin ang ate ko ay niyaya ko muna siyang lumabas. Sabi ko ay kain muna kami sa labas para hindi siya mag-isa doon sa loob ng bahay. Habang naglalakad kami palabas ng building,
Pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa amin mula sa mga siwang ng bintana ng ibang unit sa apartment. Pero alam ko sa loob ko na hindi yon mga kapitbahay. Sumakay ang ate ko sa likod ng motor ko, pero bago ko pa man mapaandar ang makina, bigla siyang sumigaw ng napakalakas. Yung sigaw na parang nakakita ng kamatayan. Sa sobrang gulat ko ay halos matumba kami pati yung motor. At mahigpit ang kapit niya sa balikat ko. Baon na baon ang mga daliri niya sa damit ko habang pilit siyang nagsusumiksik sa likuran ko. "Tumingin ka sa kanan, Jeremy. Tingnan mo sila," sigaw niya. Dahan-dahan akong lumingon sa gawin na tinuturo niya, Papa Dudut, at parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Doon sa ilalim ng isang puno sa tapat ng apartment, nakatayo silang lahat, ang buong pamilya mula sa massacre house ay nandoon. Nakatitig sila sa amin ng diretsyo. Yung ama na may hawak pa ring martilyo, yung ina na duguan ng damit at yung dalawang bata na parang hindi naman nakatapak sa lupa. Tila ba lumulutang sila ng kaunti, at ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang mga mata nila na walang kulay itim. Puting-puti ang mga ito na parang gatas, at sa tingin ko sa kanila ay parang nawawalang lahat ng liwanag sa paligid namin. Mabilis kong pinaandar ang motor, hindi na ako lumingon pa. Kahit na isang beses hanggang sa makarating kami sa isang mataong lugar na maraming ilaw at maraming tao. Kahit nasa gitna na kami ng maraming tao sa isang convenience store, ay naramdaman ko pa rin yung matinding lamig na parang nakadikit sa mga damit namin. Yung lamig na hindi mo maalis-alis kahit na anong gawin mo. Ang ate ko ay hindi na kumibo buong gabi. Tulala lamang sila at parang nawala sa sarili dahil sa sobrang takot. Sinubukan kaming kausapin ng mga barkada ko. Tinatanong kung anong nakita namin, pero hindi namin may paliwanag ng maayos. Paano mo ba sasabihin na yung pamilyang nabulabog ninyo sa malayong bayan ay bigla na lamang sumulpot sa tapat ng bahay ninyo dito sa Maynila? Habang nagmamaneho kami pabalik sa bawat kanto na madadaanan namin, ay parang may nakatayo ring mga figura na kamukha nung pamilyang yon. Para kaming pinalilibutan sa isang kulungan na kami lang ang nakakakita. Doon ko na-realize na hindi lang sila basta sumunod sa amin. Binabantayan na nila ang bawat galaw namin ni ate. Nagpasya kami na doon na lamang matulog ang ate ko sa apartment ko para hindi kami maghiwalay. Mas madali ang magbantay kung magkasama kami. Ang mga barkada ko naman ay tumulong na rin. Bagamat hindi na sila nagbibiruan gaya ng dati. Tahimik lamang kaming lahat habang nakabukas ang lahat ng ilaw sa bahay. Nakalimot ako at nakatulog ng sandali dahil sa sobrang pagod. Pero nagising ako dahil naramdaman ko na parang bumigat ang dulo ng kama ko. Alam mo yung pakiramdam na parang may naupo doon sa paanan mo kaya lumubog ang foam. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko, Papa Dudut, at nakita ko yung dalawang bata. Nakaupo sila sa sahig sa may tapat ng sapatos ko. Pinaglalaroan nila ang sapatos ko, hinahawakan, iniikot, pero wala kang naririnig na kahit na anong tunog. Yung mga bata, pagtitig ko sa kanila ng malapitan, wala pa silang mukha. Ang nakikita ko lang ay puro laman na kulay pula, na parang binalatan. At may mga bulong silang sinasabi sa isa't isa na hindi ko maintindihan. Nanigas ako sa higaan at hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw para gisingin ang mga kasama ko. Hanggang sa ang isa sa mga bata ay dahan-dahang tumingin sa akin. At doon ay dahan-dahan niyang nilabas ang isang napakahabang dila na kulay itim habang nakatitig sa aking mga mata. Kinabukasan, matapos ang gabing yon sa apartment ko, lalong lumala ang sitwasyon. Napansin ko na ang ate ko ay nagsimula ng magsalitang mag-isa. Nakaupo lang siya sa sulok ng sofa
bumubulong-bulong na parang may kausap na hindi ko nakikita at tila may sinusunod na kung anong utos. Hindi na rin siya kumakain kahit na anong alok ko ng paborito niyang pagkain ay tinatanggihan niya. Nakatitig lamang siya sa labas ng bintana, parang may hinihintay na darating mula sa kalsada. Pati ang paligid ng apartment ko ay nagbago na rin. Ang mga gamit ay hindi naman nawawala sa pwesto. Pero lahat ng mahawakan ko, ang lamesa, ang mga upuan, pati ang doorbell ay tila nabalutan ng isang malagkit na likido na napakabaho. Yung amoy na parang may nabubulok na hindi mo mahanap kung nasaan. Sinubukan naming linisin ito ng mga barkada ko gamit ang sabon at disinfectant. Pero pagbalik namin sa gabi ay mas lalo pang kumalat ang amoy sa buong bahay. Ang pinaka nakakatakot na sandali ay nang makita ko ang ate ko na nakatayo sa tapat ng pinto ng kwarto ko. Hawak-hawak niya ang isang mabigat na martilyo. Tiningnan niya ako ng diretsyo pero ang mga mata niya ay parang hindi na sa kanya. Sabi niya sa akin, "Jeremy, sabi ng tatay nila ay kailangan natin silang bayaran." Ang boses niya, Papa Dudut, ay naging napakalalim at nakakapanginig ng laman hanggang sa bigla siyang nawala ng malay. Dahil sa takot, tinawagan ko na si Marco. Sabi ko, "Marco, hindi ko na kaya. Tulungan mo kami." Pagpasok pa lang ni Marco sa apartment, agad siyang napahawak sa kanyang dibdib. Halos hindi siya makahinga dahil sa tindi ng bigat ng paligid. Sabi niya ang pamilyang nabulabog namin ay hindi lang basta nagalit, nararamdaman nila ang kawalan namin ng galang sa trahedyang sinapit nila sa bahay na yon. Gusto nila ng kapalit, Jeremy. Gusto nilang maranasan niyo ang hirap na naranasan nila bago sila mamatay. Babala ni Marco sa akin. Sinimulan ni Marco ang magdasal at mag-insenso para subukang palayasin ang mga masasamang aura. Pero ang bahay ay parang sumasagot. Ang mga pader ay nagsimulang maglabas ng tubig na kulay pula, na tila ba nagpoprotesta sa bawat salitang binibitawan ni Marco. Habang nagdarasal siya ay mas lalong lumalakas ang tunog ng mga kalos at kalampag mula sa kisame. Parang may mga taong tumatalon sa itaas namin. Sa gitna ng ritual ay bigla na lamang nabasag ang lahat ng bintana sa sala. Nang sabay-sabay, kahit na wala namang bumabato. At doon sa gitna ng mga basag na salamin ay lumitaw ang malaking figura ng ama ng pamilya. Hawak niya ang martilyo at tila ba itatama niya ito sa ulo ko. Hindi naman tumama ang martilyo sa balat ko. Pero ang lakas ng hangin na dala nung pag-atake niya ay naging sanhi ng pagkakaroon ko ng malalim na sugat sa mukha. Sumigaw si Marco, "Lumabas na tayo. Hindi natin sila kaya rito dahil sa loob ng bahay na ito sila ang may kapangyarihan." Tumakbo kaming lahat palabas. Bit-bit ang ate ko na pilit pang bumabalik sa loob dahil tila ba may mga kamay na humihila sa kanya pabalik sa dilim. Nang makarating kami sa kalsada at lumingon ako sa apartment, nakita ko silang apat, ang buong pamilya na nakadungaw sa bintana. Nakangiti sa amin ng napakatindi. Nagdesisyon kami ni Marco na kailangan naming bumalik sa massacre house. Alam ko na hindi kami titigilan ng pamilyang yon hanggat hindi namin tinatapos ang gulo kung saan ito nagsimula. Sinakay namin ang ate ko sa sasakyan kasama ang iba pa naming mga barkada. Wala nang nagbibiruan ngayon, Papa Dudut, walang nag-uusap. Tanging tunog lang ng makina at ang mabigat na hininga ng bawat isang naririnig sa loob. Habang bumabiyahe kami sa madilim na highway, may nakikita akong mga bata na tumatakbo sa gilid ng kalsada. Sumasabay sila sa bilis ng takbo ng sasakyan na parang sinisigurado nilang hindi kami maliligaw. Alam naming ginagabayan nila kami pabalik sa lugar kung saan sila dapat maningil sa aming mga pagkakamali. Dumating kami sa massacre house bandang 3:00 ng madaling araw. Ang tinatawag nilang Devil's Hour.
Mas lalong nakakatakot ang itsura ng bahay ngayon, tila ba humihinga ito sa gitna ng kadiliman. Buwaba kami bitbit ang mga alay na pinadala ni Marco, mga bulaklak, pagkain at mga puting kandila. Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ko. Pero pinilit kong maglakad papalapit sa gate. Nakapagtataka dahil ang gate ay kusa nang bumukas nang lumapit kami. Na tila ba isang paanyaya na pumasok na kami sa kanyang teritoryo. Pagpasok namin sa bakura, nakita namin ang 4 na figura na nakatayo sa may veranda. Parang kanina pa silang naghihintay sa aming pagdating. Nilatag namin ang mga alay sa harapan ng kanilang pintuan at sinindihan namin ang mga puting kandila. Sinabayan ko ang mga barkada ko na lumuhod at taimtim na humingi ng tawad. Nagsimula akong magsalita at humingi ng paumanhin sa lahat ng mga ingay at paghahamon na ginawa namin. Habang nagsasalita ako, ang apoy ng mga kandila ay biglang naging kulay asul at umihip ang isang napakalakas na hangin na tila ba gustong patayin ang mga ilaw. Ang ate ko ay lumapit din, umiiyak na nakikiusap na patawarin na kami at pakawala na ang isipan niya. Nakita ko naman ang mukha ng ina ng pamilya ay dahan-dahang lumambot. Parang tinatanggap na nila ang aming senseridad. Sa uli lumapit ang ama ng pamilya sa akin, nilagay niya ang kanyang napakalamig na kamay sa noo ko. Sa sandaling yon ay naramdaman ko ang lahat, ang sakit, ang lungkot at ang pait ng pagkakapaslang sa kanila sa loob ng bahay na yon. Isang mensahe ang pumasok sa isipan ko. Ang aming tahanan ay hindi pasyalan. Ang aming kamatayan ay hindi laro. Pagkatapos noon, ang 4 na espiritu ay dahan-dahang naging abo at tinangay ng hangin papasok sa loob ng bahay. Namatay ang lahat ng kandila ng sabay-sabay at sa wakas ay naging payapa na ang katahimikan ng gabi. Wala nang mabigat na aura at ang amoy ng kalawang ay napalitan ng amoy ng sariwang damo. Pagbalik namin sa syudad, naging normal na muli ang kilos ng ate ko, Papa Dudut. Nakakatulog na siya ng mahimbing at wala na ang mga bulong na napapakinggan niya. Ang mga barkada ko naman ay naging mas seryoso na sa buhay at hindi na muling nagmungkahin ng anumang ghost hunting adventures. Natutunan namin na ang paggalang sa mga lugar na may madilim na kasaysayan ay hindi dapat binabaliwala. Kami naman ng kaibigan ko ay naging mas maingat na sa paggamit ng third eye. Madalas na akong nagdarasal bago matulog at nagpapasalamat sa bawat sandali ng katahimikan. Hindi ko na ito nakikita bilang isang sumpa, kundi bilang isang paalala na may hangganan ng mundo ng mga buhay at dapat itong irespeto. Nagpasya kaming magkapatid na magsimba tuwing linggo at mag-alay ng misa para sa pamilyang yon para tuluyan na silang matahimik. Ang apartment ko ay muli nang napuno ng tawanan at musika, pero ngayon ay may kasama ng panalangin at pagpapakumbaba. Isang hapon ay nakita kong isang batang naglalakad sa labas ng bahay namin. Hindi na siya nakakatakot. Ngumiti lang siya sa akin at kumaway bago naglaho sa liwanag ng araw. Isang tanda na napatawad na talaga nila kami. Sa huli, Papa Dudut, na-realize ko na ang katapangan ay hindi nasusukat sa paghahamon sa mga hindi nakikita, kundi sa paggalang sa kanilang katahimikan. Ang bawat lugar ay may kwento at dapat nating irespeto yon kahit gaano pa ito nakakatakot. Salamat po sa pagbasa ng kwento ko, naway magsilbi po itong babala sa ating lahat na huwag maglaro sa apoy ng nakaraan. Lubos na gumagalang, Jeremy. Nakakamangha at puno ng aral ang kwento mo, Jeremy. Minsan sa kagustuhan nating magkaroon ng adventure o patunayan ng ating tapang, nakakalimutan natin na may mga bagay na hindi dapat ginagawang biro. Ang paggalang sa mga yumao at sa kanilang naging kasaysayan ay paggalang din sa ating sariling pagkatao. Sana'y naging aral ito sa ating lahat. Ang mga lugar na may madilim na nakaraan ay hindi lugar para sa kasiyahan. Sa pagbablog,
sa paggawa ng content, sa paglalaro, kundi lugar para sa panalangin at pag-alala. Jeremy, salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Manatili sana ang kapayapaan sa inyong pamilya at sa inyong tahanan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.